Si Beerus ang God of Destruction ng Universe 7, kung saan kasama niya ang guro sa pakikipaglaban at lingkod na si Whis. Kakambal naman ni Beerus si Champa, ang God of Destruction ng Universe 6. Pero sa lahat ng Gods of Destruction, si Beerus ang pinakakinatatakutan. Isa rin sa mga tungkulin niya bilang Diyos ay panatilihin ang balanse sa universe. Sa pagiging God of Destruction ng Universe 7, kabilang sa kanyang saklaw ang planet Earth. Diri-diretso siyang natutulog ng maraming taon hanggang maraming dekada at winawasak ang mga planetang kanyang saklaw sa ilang taon na siya'y gising. Ito'y dahil kinakailangan ang pagsirang iyon upang makalikha ng mga bagong planeta. Tuwing siya'y gising, matindi ang tensyon sa mga Supremacy dahil walang nakakaalam kung ilang planeta ang masasakripisyo. Sa pagiging buhay ng daan-daang milyong taon, sa isang punto'y si Beerus ay sinanay sa pakikipaglaban ni Whis. Isang beses rin kada ilang libong taon ay nagpupunta at nagpupulong ang mga Supremacy at Gods of Destruction sa kani-kanilang mga realm. Sa isang pulong na ginanap 70 milyong taon na ang nakalilipas, sila'y nagtalo sa walang kabuluhang bagay at ang mainiting ulong si Beerus ay sinelyo ang Supreme Kai sa loob ng Z-Sword dahil hindi angkop para sa kanyang wasakin mismo ang banal na mundo ng Kai. Sa laban naman ni Goku at Beerus sa mundo ni King Kai, sinabi ni Beerus na ginawa niyang mas maliit ang planetang iyon dahil hindi niya gusto ang pagkain. Isang beses sa karawan ni Beerus, kinain niya ang nag-iisang puff-puff sa kanyang cake. Nagalit si Champang sinulo ito ni Beerus dahil karawan rin niya. Nag-away si Beerus at Champa sa buong universe na ikinawasak ng maraming planeta. Sa huli ay pinigilan sila ng mga lingkod dahil maaaring humantong ang kanilang pangwawasak sa katapusan ng universe, ngunit sinabi ng dalawang Diyos na wala silang pakialam. Ngunit nagkasundo rin si Beerus at Champang hindi na magkakaroon ng laban, bagkus ay dadaanin na lang sa pagkain. Di nagtagal, nakilala ni Beerus si Frieza. Nagkasundo ang dalawa dahil pareho silang mahilig manira ng mga bagay, ngunit isang beses, masyadong nadala si Frieza ang ikinagalit ni Beerus kung saan nilabanan niya si Frieza at madaling tinalo ang tirano. Sinabi rin ni Beerus na minsay pumunta siya sa Earth, at ang mga dinosaur ay walang galang kaya nilipol niya ito. Isang araw, pinaghanda ni King Vegeta si Beerus at Whis ng pista sa palasyo sa planet Vegeta at ginamit ni Beerus ang hari bilang apakan habang kumakain. Si Prinsipe Vegeta na nooy bata pa lang ay nakita ito't nagalit pero nanatiling tahimik. Pinarusahan ni Beerus si Haring Vegeta dahil ibinigay nito ang pangalawang pinakamagandang unan at gusto niya ang unang kinuha ni Haring Vegeta. Ito'y nagresulta sa malubhang pagkapinsala ng hari't madaling pagtalo kay Prinsipe Vegetang sumubok atakihin ang Diyos. Bago matulog, iniutos ni Beerus kay Friezang wasakin ang planet Vegeta dahil nairita siya sa mga Saiyan at dahil sa pagiging madamot ni Haring Vegeta mula sa insidente ng unan. Gayunman, pinili itong gawin ni Frieza dahil sa takot sa lumalakas na kapangyarihan ng mga Saiyan at kanilang potensyal na maging Super Saiyan. Sa taong 739, sinabi ng Oracle Fish na sa loob ng 40 taon ay haharap si Beerus sa kalabang magpapasaya sa kanya na Super Saiyan God. Matapos nito, natulog na uli si Beerus. Di naglaon, nagising si Beerus dahil sa ingay ng pagsasanay ni Goku at Vegeta kasama si Whis. Tinira niya ito ng Ki-Blast dahil sa inis at nagulat sila sa kanyang kapangyarihan bago ito magpahinga sa puno. Makikita naman ang pagising ni Beerus mula sa 40 taong pagtulog at pagbisita nila ni Whis sa planetang tinitirahan ng mga humanoid. Sinuri ni Beerus ang karamihan sa pagkaing hinanda sa pamamagitan ng paghawak at pagamoy rito, kaya sinabihan siya ni Whis na walang modo. Nagtanong si Beerus tungkol sa isang putaheng andoon na sa palagay niya ay panghimagas. Matapos kainin ito, sinabi ni Beerus na mas masarap iyon sa inaasahan niya at pinuri ang paggamit ng asin roon. Gayunpaman, nagreklamo siya sa pagiging mamantika nito. Dito'y nagpasya si Beerus na wasakin ang kalahati ng planeta sa simpleng topic sa mesa. Bago umalis, sinabi ni Whis na marahas ang ginawa ni Beerus dahil nasarapan naman siya sa pagkain ng planeta. Gayunpaman, nagreklamo si Beerus tungkol sa mantika at sinabing hindi iyon maganda sa kalusugan at nagpapabigat sa katawan. Pagkatapos, inihayag ni Beerus na ginawa niya ng pabor ang galaksi. Habang naghihintay ng karne ng dinosaur, sinubukang alalahanin ni Beerus ang panaginip tungkol sa mandirigmang tila hindi niya matandaan. Sa pagkainip matapos maghintay ng 2 minuto, naglakbay si Beerus kasama si Whis sa planetang mararating ng 3 minuto at tinagpo ang leader matapos tumangging tanggapin ang karne ng dinosaur. Sa kabila ng pakiusap ni Whis, nag-transform ang mayabang na pinuno sa anyong halimaw upang labanan si Beerus na naroroon para harapin siya. Walang hirap niyang sinalag ang mga suntok ng pinuno gamit ang dalirit iniwasan ang mga atake.
Sinubukan siyang sunugin ng pinuno gamit ang fireball, ngunit madali iyong binalik ni Beerus gamit lang ang daliri. Nagtagumpay si Beerus sa pinunot dahil nairita sa kawalan nito ng galang, at wala na ring pakialam sa karne ng dinosaur. Sinira niya ang planeta gamit ang maliit na kibol. Habang tinitignan nila ni Whis ang pagkasira ng planeta, nakita ni Beerus ang figura ng mandirigma sa panaginip at nagsimulang maalala ang pangalan ng mandirigmang pasasayahin siya ng lubos. Nagsimulang maalala ni Beerus ang pangalan nito at kinumpirmang ang mandirigma ay walang iba kundi ang Super Saiyan God. Matapos ang ilang tanong, bumalik na si Beerus at Whis sa tahanan. Sa kanilang pagbalik sa planeta, patuloy na iniisip ni Beerus ang figura at nagsimulang matakam sa matamis dahil sa matagal na pag-iisip. Matapos ang mahabang paglalakbay, nagsimulang questionin ni Beerus ang bilis ni Whis kaya pinaalala nitong siya ang pinakamabilis sa universe. Pagdating nila, agad sinamon ni Beerus ang Oracle Fish upang alalahanin ang mandirigma sa panaginip. Tila hindi maalala ng Oracle Fish kaya binalaan siya ni Beerus na gugutumit 2 beses na lang pakakainin sa isang araw imbis na 3. Matapos marinig yon, naalala na ng Oracle Fish at kinumpirma ang pangalan ng mandirigma bilang ang Super Saiyan God na nasa panaginip ni Beerus. Sinabi ni Whis na walang ganoong mandirigma at napaisip kung alam ito ng mga Saiyan, ngunit naalala niyang sinabi nito kay Friezang wasakin ang planet Vegeta dahil uslak ang mga Saiyan. Habang naliligo, kinumpirma ni Whis kay Beerus na may mga Saiyang nakaligtas na lubos niyang ikinagulat at lahat sila ay nasa Earth. Binanggit din niyang natalo si Frieza ng Saiyang kilala bilang Goku, na kayang maging Super Saiyan. Nainganyo si Beerus na hanapin si Goku, na kasalukuyang nagsasanay sa Kinkai Planet, upang tanungin siya tungkol sa Super Saiyan God. Pumunta si Beerus at Whis sa Kinkai Planet, na tumagal ng 20 minuto, dahil plano nilang kumain ng salmon habang papunta roon. Sa kanilang paglalakbay, nagreklamo si Beerus sa pagkain na dala ni Whis dahil sawa na siya roon kahit pa isang beses lang niyang kinakain yon kada 100 taon bago niya sirain ang planet monster ayon kay Whis. Makalipas ang 10 minuto, narating nila ang planet Kinkai. Nang mabigo ang pagsisikap ni Kinkai na pigilan silang magkita, napansin ni Beerus ang nagtatagong si Goku at tinanong kung siya ang Super Saiyan God mula sa kanyang panaginip. Si Goku mula Super Saiyan ay naging Super Saiyan 3, ay agad siyang hinamon ng sparring ngunit hindi man lang ito nakatama kahit isa sa God of Destruction. Kumontra si Beerus at pinitik si Goku sa noo at agad siyang pinabagsak gamit lang ang isang tapik sa balikat. Pagkatapos, umalis sila ni Whis para kay Vegeta ang nasa party ni Bulma. Pagdating sa Earth, natagpuan ni Beerus si Vegeta at tinukso ito sa paglitaw sa ibang lugar. Huminto si Beerus at pinaalala kay Vegeta kung sino siya dahil may kinalaman siya sa kanyang kabataan. Gayunpaman, hindi naalala ni Vegeta hanggang siya'y paralisahin ni Beerus kung saan natandaan niya ang huling engkwentro nito sa amang si Haring Vegeta. Tinanong ni Beerus si Vegeta kung alam nito ang Super Saiyan God na ikinagulat ni Vegeta. Pumunta si Bulma at bumati kay Beerus at Whis na inimbitahan niya sa party at bumati naman ang dalawa sa iba pang nasa party. Nilapitan si Beerus ni Yamcha at nakipag-usap bago bigyan ng pabirong hampas sa likod na lubusang ikinabahala ni Vegeta dahil sa ugali ni Beerus. Dumating si Krillin at nagbigay ng takoyaki kay Beerus, ngunit ang isa ay puno ng wasabi. Matapos kumain ng isa, tila nagulat si Beerus sa pagmumukha ni Vegeta, ngunit napasigaw siya sa tuwa't ninamnam ang pagkain habang nilalarawan ang sarap nito. Hinahanap pa rin ni Beerus ang Super Saiyan God, ngunit sinabi sa kanya ni Whis na karamihan sa mga Saiyan ay bata pat si Goku at Vegeta lang ang purong dugong Saiyan. Dumating si Vegeta at nagdala ng mas maraming takoyaki, ngunit si Beerus ay nagsasawa at nairita. Tinanong niya si Vegeta sa relasyon nito kay Goku at sinabing siya ay kanyang karibal. Bago kumain ng takoyaki, tinira ni Trunks si Beerus ng tubig gamit ang water gun, na lubusang ikinagalit ni Beerus. Nagbanta si Beerus na pasasabugin ang Earth ngunit pinakalma siya ni Vegetang tumalon sa karagatan para tapusin ang isang octopus at gumawa ng marami pang takoyaki. Kumalma si Beerus at narinig ang puding mula kay Whis kung saan nakita nila si Master Pogit Good Buu na kumakain noon. Humingi si Whis kay Majin Buu ng puding para sa kanila ni Beerus ngunit tumanggi ito. Nagalit si Beerus kay Majin Buu at nagsimula silang mag-away kung saan pinatalsik ni Beerus si Majin Buu sa karagatan. Sinubukang tumulong ni Gotenks ngunit madali siyang tinalo ni Beerus gamit lang ang tapik sa braso. Sunod nito ay si Piccolo, Android 18, at Tenshinhan. Madali niya lang iniwasan ang mga atake at ginamit ang Ki upang patigilin sila. Huling hinarap ni Beerus si Super Saiyan Vegeta, ngunit pinaralisa niya lang ito at pinabagsak. Kinumpara niya ang kahinaan ni Vegeta sa ama nito, habang ninungudngod ang ulo sa lapag.
Pagkatapos, nag-ipon si Beerus ng enerhiya para sa finger beam nang lapitan siya ni Bulma at sampalin. Gayunpaman, ngumiti si Beerus at sinampal siya pabalik, na ikinagalit ni Vegeta. Sinugod si Beerus ni Super Saiyan 2 Vegeta at nakatama kay Beerus. Dinala ni Vegeta ang laban sa ibabaw ng dagat bago tirahin si Beerus ng Gallic Gun. Hindi nasaktan si Beerus ngunit sinabi niyang matagal na niyang hindi nagamit ang 10% ng lakas. Pagkatapos, pinitik ni Beerus si Vegeta at pinabagsak. Handa na siyang wasakin ang mundo, ngunit hindi siya sigurado dahil ang Earth ay may masasarap na pagkain at gusto niya iyon. Nakiusap si Bulmang huwag sirain ang mundo kaya nagbigay siya ng isa pang pagkakataon. Nagtingin si Beerus at pagkatapos ay napili si Olong para sa Bato-Bato Peak dahil palagay niya ay kalahi ito ni Majin Buu. Natakot si Olong dahil ang kapalaran ng mundo ay nakasalalay sa kanya pero inihayag ni Beerus na kung hindi siya maglalaro ay sisirain pa rin niya ang mundo. Naglaro silang dalawa at pareho sila sa unang 2 beses na gunting. Inisip ni Beerus na nandadaya si Olong ngunit sinabi nitong hindi naman siya nanalo. Sa pangatlong pagkakataon, nanalo si Beerus gamit ang bato kung saan si Olong ay gunting. Nagalak si Beerus at naghanda ng wasakin ang mundo. Lumikha siya ng sphere ng enerhiya at ilulunsad na ito nang dumating si Goku at humingi ng oras upang ilabas ang Super Saiyan God. Sinamon ni Goku si Shenron gamit ang mga Dragon Ball at tinanong kung ano ang Super Saiyan God. Binanggit rin ni Goku si Beerus na ikinatakot ni Shenron. Inutos ni Beerus kay Shenron isamon ang Super Saiyan God ngunit hindi niya ito kayang gawin. Gayunpaman, sinabi ni Shenron ang pagsasagawa ng ritual gamit ang 5 nararapat na sa iyang magpapadaloy ng lakas sa isa't isa. Nang matapos si Shenron, minadali ni Beerus ang mga saiyang magsimula. Matapos ang unang pagtatangka, gusto nang wasakin ni Beerus ang mundo, ngunit sinabi ni Videl na may ika-6 na saiyan dahil siya ay buntis. Si Gohan ay nagalak at pinasali si Videl sa ritual. Matapos itong muling mabigo, sinimulan nilang ituon ang espiritu sa bawat isa't ito'y gumana. Nang patapos na ang ritual, nakita ni Beerus ang figura ng Super Saiyan God na kahawig ni Goku. Nag-transform si Goku at pinuri siya ni Beerus at pareho na silang hindi makapagantay. Handa nang maglaban ang dalawa, kaya't lumipad sila sa mga ulap at hiniling ni Beerus na ipakita nito ang buong lakas ng Super Saiyan God. Pero naunawaan niyang hindi pa kontrolado ni Goku ang kapangyarihan, kaya't hindi muna siya gumalaw nang umatake ito. Gusto niyang mas gamitin pa ni Goku ang kapangyarihan at nagkarga si Goku ng Kamehameha. Madaling umiwas si Beerus sa teknik ni Goku, ngunit napahanga nito ang Diyos. Binanggit ni Gokung seryosohin niya ito, kaya sinabi ni Beerus na walang sinuman sa universe ang mas malakas sa kanya. Madaling sinalag ni Beerus ang mga galaw nito at nagsimulang suntukin si Gokung na paatras upang magplano. Nakahabol si Beerus dahil siya ay mas mabilis at nang subukan ni Gokung sumuntok, kinontra niya ito at pinabagsak si Goku sa karagatan. Nagmadali si Gokung sumugod ulit, ngunit patuloy ang pag-atake ni Beerus nang napakabilis na halos mapaso ang braso ni Goku. Pareho nilang gustong ituloy ang laban, ngunit sa mas mataas na pwesto at unti-unti nang nasanay si Goku sa bagong kapangyarihan at nakakaiwas na kay Beerus. Matapos tamaan ni Goku, si Beerus ay naglunsad ng Sphere Ball ngunit ito ay napalihis. Patuloy na sumalag si Beerus ngunit may isang bumalos sa mukha niya at pabirong ginaya ni Goku ang kanyang pitik at karate chop. Sawa na si Beerus sa laro't nais nang simulan ang seryosong laban sa pagitan ng mga god. Sumugod sila sa isa't isa at si Beerus ay napatalsik sa mga ulap. Gayunpaman, hindi na tinag si Beerus at kanyang ibinalik ang pabor kay Goku. Nagbigay sila ng mga atake sa isa't isa at napansin ni Gokung ginagamit na ni Beerus ang totoong lakas. Habang nagsasalita si Goku, tapos na si Beerus sa pakikipag-usap at sumugod. Dinala sila nito sa isang isla pero pagod na si Beerus sa laban kay Goku at pinadala ito sa kalawakan. Sinabi ni Beerus na may teknik siyang wawasak sa mundo kung hindi maingat si Goku at naglunsad ng atake sa Earth na katulad ng atom ngunit ito'y kinontra ni Goku. Lumikha pa si Beerus ng mas marami nito at pinakawalan, ngunit lahat ito'y kinontra ng Kamehameha. Naisip ni Beerus na tila hindi si Goku ang kanyang hinahanap nang suntukin niya ang tiyan nito. Pinatalsik niya si Goku pabalik sa karagatan ng Earth pero bumalik ito at sinabi kay Beerus na ang Super Saiyan God ay wala pa sa limitasyon at may ipapakita pa siya kung saan sumagot si Beerus na ganoon rin siya. Nang makita nila si Bulma at iba pa sa vessel, nagpasya silang umakyat sa mas mataas na bahagi ng mundo. Sa kanilang pagtaas, si Beerus ay pumunta sa likod ni Goku para sa karate chop, ngunit nahuli ni Goku ang kanyang kamay bago pa magawa ito. Sinimulan nilang itaas ang kanilang ki, at sumugod sa isa't isang parang mga kometa kung saan ang puwersa ng kolisyon ay dumaloy sa buong universe.
2 beses nila itong ginawa't hiniling ni Kabito Kai na sila'y tumigil dahil mawawasak ang universe, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Sa pangatlong beses, sumuntok si Goku ng may parehong lakas at anggulo na hindi nagdulot ng pagkawasak ng universe. Pagkatapos ay sumugod si Beerus gamit ang mala-atomic na enerhiyang kinontra ni Goku ng Kamehameha. Matapos ang kolisyon, isang liwanag ang kumawala sa buong universe na nauwi sa pagkalikha ng isang kibol. Hindi na tinag si Beerus sa kolisyon na nagdulot ng mga sakuna sa Earth at ibang dako ng universe kung saan ang kolisyon ay sumabog rin pagkatapos. Sinabi ni Beerus na kinontra niya ang enerhiya gamit ang buong lakas upang gawin iyon. Nainis rin siyang baka matalo siya sa laban dahil ginasta niya ang kapangyarihan. Ang dalawa'y naglapitan para magdikit ng mga kamao kung saan mabilis namang umatake si Beerus. Si Goku ay nakapagbigay rin ng mga suntok, ngunit hindi na rin nakasabay dahil sa limitadong oras ng Super Saiyan God at bumalik na sa Super Saiyan. Sinalad ni Beerus ang mga atake hanggang matamaan, kaya nagtaka si Beerus na nangyari yon at natuklasang dahil nahigop ni Goku ang kapangyarihan ng Super Saiyan God para sa sarili. Nagpatuloy sila sa laban at bumalik sa Earth kung saan sinabi ni Beerus na pinagsisisihan niya ang obsesyon sa propesya tungkol sa Super Saiyan God. Nagpasya siyang talunin si Goku kung paano rin sila nagsimulat pinitik ito. Gayunpaman, sinira ni Goku ang magandang pagtatapos dahil patuloy siyang lumaban. Habang si Goku ay naghahanda ng Kamehameha, si Beerus naman ay nagkarga ng atomic bomb na pareho nilang binigay sa isa't isa kung saan ang kolisyon ay lumikha ng Beerus Ball. Nahirapan si Gokung itulak pabalik ang sphere, kaya nagpasya siyang pasabugin ito gamit ang suntok. Gayunpaman, naubusan ng kapangyarihan si Goku, kaya bumagsak siya sa Earth at sumunod si Beerus. Handa nang wasakin ni Beerus ang mundo, ngunit sa proseso ay nakatulog siya at hindi niya napasabog ang Earth, kaya binitbit na siya ni Whis pabalik sa planeta. Binanggit ni Whis na binago ng Earth si Beerus at sinabi naman ni Beerus na hindi niya ginamit ang buong lakas dahil gusto niyang makita ang potensyal ni Goku. Dinaglaon, matapos lumaban ni Beerus kay Goku ay bumalik siya sa pagtulog. Nang pumasok si Vegeta at Goku upang magpalit ng punda, sumugod ito ng ilang beses habang natutulog. Paglipas ng 4 na buwan, nagising si Beerus at napabahing ng ki-blast dahil sa paru-parong dumaan sa kanyang ilong habang si Goku, Vegeta, at Whis ay nagsasanay na ikinawasak ng 1 buwan. Nagtaka siya kung paano nakarating ang dalawa roon at bakit gusto nilang magsanay kasama si Whis bago tanungin kung anong dinala ni Whis para sa kanya. Nalaman ni Beerus na laging pumupunta si Whis sa Earth, ngunit sinabi nitong pumupunta siya roon bilang taga-tikim ng pagkain para kay Beerus at sinabing may masasarap na pagkain sa Earth. Nanonood si Beerus sa sparring ni Goku at Vegeta at nang pahintuin sila ni Whis, nagmungkahi si Beerus at inutos kay Whis na dalhin sila sa isang lugar upang mas lumakas. Kumakain si Beerus ng pizza, habang nagsasanay ang dalawa't tinanong ni Whis kung masyado bang maaga upang ipadala sila roon, ngunit sinabi ni Beerus na kailangan silang masagad upang maging mas malakas. Sinabi niya rin kailangang lumakas ni Goku at Vegeta para malaro niya ang mga ito. Narinig naman ni Beerus ang strawberry parfait nang makausap ni Whis si Bulma. Nang papunta na si Goku at Vegeta sa Earth gamit ang instant transmission, pinanood sila ni Beerus at Whis sa pag-alis. Umalis rin si Beerus at Whis papunta sa Earth upang kumain ng ice cream na hinanda ni Bulma para sa kanila. Nang malapit na sila sa Earth, tumigil si Whis sa pag-teleport at napansin si Champa at Vados sa Universe 7. Sinabi ni Beerus na ang God of Destruction ng Universe 6 ay wala dapat kinalaman sa 7. Naniniwala siyang sinusubukan ni Champang nakawan siya ng pagkain, ngunit sinabi nitong bumibisita lang siya. Naisip ni Beerus na nagsisinungaling ito, kaya't gusto niyang makipaglaban, ngunit inutos ni Champang si Vados ang humarap dahil tinatamad siya. Gayunpaman, hindi ito nangyarit nagpatuloy silang bisitahin ang Universe 7. Pinanood ni Beerus at Whis ang kanilang pag-alis, at napaisip si Beerus na tila may kahinahinala silang kilos. Pagdating nila sa Earth, hiniling ni Beerus ang ice cream at nagbanta sa kaligtasan ng Earth kung hindi ito matatanggap. Matapos ay nakuha na ni Beerus at Whis ang ice cream na dala ni Bulma. Nagpatuloy sila sa pagkain habang nanonood ng laban ni Goku at Golden Frieza. Namangha si Beerus sa naging husay ni Frieza at napansing nahihirapan si Gokung makasabay. Kumakain si Beerus ng ice cream nang magulat si Friezang makita siya at patuloy itong nagtanong kay Beerus kung plano niyang makialam sa kanyang paghiganti, ngunit sinabi ni Beerus na naroroon lang siya dahil siya ang God of Destruction. Sinabi niya kay Bulmang kung gusto nilang mabuhay ng mga kasama ay manatili sila sa tabi niya dahil poprotektahan niya ang ice cream. Dinaglaon, natutulog si Beerus sa kanyang planeta nang iutos ni Champa kay Whis na gisingin ito.
Nainis si Beerus sa kung anong gusto ni Champa at Vados, bago malamang hinahamon siya ng kapatid sa pagkain. Nagpresenta si Beerus ng noodles, at itlog naman kay Champa mula sa kanyang universe, na nagtaka sa napili ni Beerus at nagtanong kung saan yon galing. Sinabi niyang mula yon sa Earth, at napagtanto ni Champang may Earth rin sa universe niya, pero nalipol na ang mga tao dahil sa digmaan. Nag-alok si Champa ng torneo sa pagitan ng mga universe, na tig-5 mandirigma para sa mga Earth. Matapos ipaliwanag ni Whis kung bakit hindi na nag-aaway si Beerus at Champa, tinalakay nila ang detalye ng torneo. Ang patakaran ay pareho sa Tenkaichi Budokai, at magaganap sa loob ng 5 araw sa planetang walang pangalan ng alas 10 ng umaga. Kung manalo si Champa, gagamitin niya ang mga Super Dragon Ball para pagpalitin ang Earth. Kung si Beerus naman, ibibigay niya rito ang nakolektang 6 na Dragon Ball pero si Beerus na ang hahanap ng huli. Binuo ni Beerus ang grupo nila Goku, Vegeta, Piccolo, Good Buu, at ang pinakamalakas na kanyang nakaharap. Nagpunta si Vegeta at Goku sa Earth upang hilingin kay Bulmang gumawa ng bagong Dragon Radar. Sa araw ng torneo, dinala ni Whis ang lahat sa planetang walang pangalan. Galit si Beerus na dating sinakop ni Champa ang kanyang universe para sa mga Super Dragon Ball. Napansin ni Vegetang may bagong dumating sa grupo at sinabi ni Whis na yon ang pinakamalakas na nakaharap ni Beerus, na si Monaka. Nang sabihin ni Monaka ang ibig sabihin ng pangalan, sinabi ni Beerus na hindi yon kailangan. Pagdating sa planeta, sinigawan ni Beerus si Champa sa pagnanakaw ng Super Dragon Ball mula sa kanyang universe. Gayunpaman, pinalampas niya ito dahil sila'y magkapatid. Ang unang round ay si Goku at Botamo ng Universe 6 kung saan binato ni Goku si Botamo palabas. Ang sunod na mandirigma ng Universe 6 ay si Frost, na nanalo gamit ang hindi kilalang teknik. Nagalit si Beerus kay Goku dahil natalo siya kahit madali lang sana siyang nanalo, ngunit inakala ni Gokung sapat na ang Super Saiyan kay Frost. Patuloy na inasar ni Champa si Beerus dahil nananalo siya at talo naman si Beerus. Nagpatuloy ang laban at si Piccolo ang susunod para sa Universe 7. Natalo si Piccolo, ngunit kumontra si Jaco at sinabing nandaya si Frost gamit ang karayom. Pinilit ni Beerus na suriin ng referee si Frost at wala siyang pakialam kung tapusin ito ni Champa kapag nagsisinungaling. Kinumpirma ni Jakong nandaya si Frost na dapat ay diskwalipikado na, ngunit pinilit ni Vegeta ang labanan at talunin si Frost sa sariling mga kamay. Nag-transform si Vegeta sa Super Saiyan at madaling tinalo si Frost sa isang suntok. Nagtanong si Goku kung pwede siyang bumalik sa torneo dahil natalo lang siya sa pandaraya. Sinuri ni Beerus kung totoong nandaya si Frost kay Goku at nang makumpirma'y pinayagan si Gokung bumalik sa mga laban. Gusto ni Gokung labanan si Monaka, ngunit ayaw ni Beerus at sinabing sa huli si Monaka dahil siya ang pinakamalakas. Nagtanong si Whis kung dapat na niyang aminin ang totoo, ngunit sinabi ni Beerus na pagkatapos na. Nang marinig ito, nilubayan na ni Goku si Monaka at nakahinga na si Beerus. Sinabihan siya ni Whis na dumating si Zeno, na labis na ikinabahala at ikinagulat ni Beerus. Dahil sa lubos na pagkabigla ni Beerus sa pagdating ni Zeno, nagtanong si Vegeta kung sino yon at sinabi ni Beerus na yon ang pinuno ng 12 universe na ikinagulat nila ni Piccolo. Matapos ang pagdating ni Zeno, bumaba si Beerus sa arena kasama si Whis, na ginawa rin ni Champa kasama si Vados. Binati ni Beerus at Champa si Zeno, at sumunod naman ang mga Supreme Kai. Sinabi ni Zenong ang dahilan kung bakit siya naroroon ay dahil pinabayaan ni Beerus at Champa ang tungkulin bilang Gods of Destruction. Sinamantala ni Whis ang pagkakataong ipunto ang lahat ng katamaran at pagiging iresponsable ni Beerus bilang God of Destruction tulad ng pagtulog at pagkain imbis na mangwasak ng mga planeta. Tinukoy rin ni Vados ang pareho sa kanyang God of Destruction. Iminungkahi ni Zeno na dapat siyang magtalaga ng bagong Gods of Destruction na ikinatakot ni Beerus at Champa, ngunit sinabi ni Zenong biro lang iyon. Nang subukan ni Gokung kamayan si Zeno, napuno ng pangamba si Beerus na baka pumalpak si Goku at magsabi ng kung ano, at lalo pang nabahala ng buhatin ni Goku si Zeno, Pero nakahinga ng maluwag si Beerus nang bumalik si Zeno sa tahanan. Ginamit na ni Beerus ang mga Super Dragon Ball para ibalik ang Earth ng Universe 6 kasama ang mga tao nito upang matikman ni Champa ang masasarap na pagkain ng Earth. Sinabi ni Beerus na ginawa niya yon para magkautang na loob si Champa. Pagdating sa Planet Beerus, lihim niyang inilagay ang gantimpala sa truck ni Monaka, nakabayaran para sa pag-arte at sinabi sa kanyang gagamitin siya muli sa hinaharap. Nanatili siya at dinala na ni Whis ang iba pabalik sa Earth. Di naglaon, inanyayahan ni Bulma si Beerus at Whis sa victory party ng Universe 7. Sinabi nilang yayayain rin si Monaka kahit wala naman silang plano.
Pagdating nila sa Earth ay nandoon na si Monaka, na nag-deliver doon, kaya nag-alala silang malalaman ni Goku kung mahina talaga ito. Inutos ni Beerus sa lahat na itago ang sikreto ni Monaka kay Goku, na palaging nangungulit ritong labanan siya. Sa huli, napilitan si Beerus na labanan si Goku nakasuot ng costume kung saan sa laban ay kailangan niyang pigilan ang sarili upang hindi masira ang suot. Sinubukan ni Vegeta at Piccolong makialam para sa kanya, ngunit tinulak sila ni Beerus sa pagkagalak sa laban dahil hindi nakalaban ng matagal sapagkat nagmasid lang sa torneo. Si Beerus at Goku ay pinigilan rin ni Whis na sinabi sa kanilang malaki ang pinsalang maaari nilang idulot sa paligid. Nang matapos ang araw, ang sikreto ay naprotektahan. Dinaglaon, kumain si Beerus ng ramen, kasama ang tatlo sa Planet Beerus nang matanggap ni Whis ang tawag mula kay Bulmang pinapaalam kay Goku at Vegetang bumalik si Future Trunks. Nang mag-teleport sila sa Earth, sumama si Beerus at Whis. Tinagpo nila si Future Trunks, at napagtanto ni Beerus na siya ang Trunks mula sa hinaharap at naisip nila ni Whis na minamanipula ng mga tao ang oras, na isang seryosong krimen. Sinabi ni Beerus na dapat silang wasakin, ngunit nagmakaawa si Future Trunks kay Whis, na inakala niyang Diyos. Pinalampas ito ni Beerus at Whis nang pakainin sila ni Bulma ng fish sausage. Makikita naman si Beerus na nanonood sa sparring ni Goku at Future Trunks at namangha sa kanyang lakas. Nang lumitaw si Goku Black, napansin ni Beerus at Whis ang time ring na suot nitong tanging Supreme kailang ang mayroon. Agad ring ipinunto ni Beerus na si Goku Black ay hindi si Goku dahil ang kinito'y lubos na kakaiba. Nagpunta siya sa Universe 10 kasama si Whis at Goku dahil may ideya siya sa pagkakakilanlan ni Black. Nang dumating sila sa realm ng mga Supreme Kai sa Universe 10, sinabi ni Beerus at Whis kay Gowasu ang tungkol kay Black at kanyang time ring. Nagulat si Gowasu dito at sinabi ni Beerus na sobrang kamukha ito ni Goku. Tinanong ni Beerus kung nasa kanya ang lahat ng time ring, na kinumpirma ni Gowasu. Gayunpaman, gusto ni Beerus na tignan ito mismo at pinakita ni Gowasu ang mga time ring sa templo. Nang payagan ni Gowasu si Zamasung lumaban kay Goku, sinabihan niya itong magpigil pero sinabi ni Beerus kay Gowasu at Zamasung ikamamatay niya kung siya'y magpipigil. Sinuri ni Beerus at Whis ang laban sa pagitan ni Goku at Zamasu kung saan napagtanto nilang ang ki ni Zamasu ay katulad ng ki ni Black. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Beerus kay Goku uwi na sila. Sa pagbalik, sinabi ni Whis na may sapat ng ebidensyang magpapatunay na si Zamasu ay si Black. Sinabi ni Beerus na dapat winasak niya ito habang may pagkakataon ngunit naisip ni Goku na mabait siya. Pagkatapos, nagluluto si Whis ng stir-fry sa Planet Beerus nang mag-abiso ang staff, na pinasagot niya kay Beerus. Sinabi ni Beerus na abala sila at tumawag na lang mamaya, ngunit biglang lumutang ang staff sa mesa at lumitaw si Zeno sa harap niya. Dumating si Whis sa tabi ni Beerus at bumati kay Zenong sinabi sa kanilang gusto niyang makita si Goku. Nang magpakita si Goku sa planeta, kabadong nagpaliwanag si Beerus sa kahalagahan ng pagtugon sa tawag ni Zeno. Paglaon ay bumalik si Whis at Goku mula sa palasyo ni Zeno at siya ay natumba nang marinig ang tawag ni Goku kay Zenong Zini. Dumating si Beerus at Whis sa Earth kasama si Shin upang sabihin ang tungkol sa pagbisita ni Zamasu kay Zuno. Matapos sabihin nila Goku ang tungkol sa laban sa hinaharap, bumuo si Whis ng teorya tungkol sa pinagmulan ni Black at kung paano naging immortal si Zamasu. Hinala ni Whis na si Goku Black ay kopya ni Gokung nilikha ng mga Super Dragon Ball sa kahilingan ni Zamasu. Sinabi ni Beerus na ginamit ni Zamasu ang time ring upang pumunta sa hinaharap ng isang taon para tipunin uli ito at hilingin ang immortalidad. Naisip nilang marahil tinapos ni Zamasu si Gowasu upang nakawin ang time ring. Si Goku, Whis, Beerus, at Shin ay bumalik sa Universe 10 upang tiyaking ligtas si Gowasu at pagdating nila, binati sila ni Zamasu at Gowasu. Matapos silang mag-usap, nagpanggap silang umalis ng Universe 10, ngunit huminto paglampas ng ilang distansya at binanggit ang intensyon ni Zamasung kumitil. Pinalabas ni Whis ang nangyayari at pinanood ng grupo ang gagawin ni Zamasu. Tinapos nga ni Zamasu si Gowasu, kaya pinabalik ni Whis ang oras gamit ang abilidad para kontrahin ang ginawa ni Zamasu gamit ang isang guwantes. Dahil sa ebidensya, ipinaliwanag nila Beerus kay Gowasu ang layunin ni Zamasung tapusin siya at mga plano nito. Naipit si Zamasu at naghandang umatake, ngunit walang kahirap-hirap siyang kinontra ni Beerus at tinapos sa isang iglap. Pagkatapos ay bumalik na sila Beerus sa Earth para ipaalam kay Future Trunks ang katapusan ni Zamasu kung saan wala na rin si Goku Black dahil ang pagkawala ng isang god ay may epekto sa takbo ng panahon kaya mapayapa na uli ang hinaharap. Gayunpaman, nainis si Beerus dahil hindi naniwala si Future Trunks na nagpa siyang pumunta sa hinaharap upang siguruhin ito. Nagulat siya nang marinig mula kay Bulma na ang hinaharap ay nanatili pa ring pareho dahil kay Goku Black at mga aksyon ni Future Zamasu.
Ayaw niyang tanggapin ang responsibilidad at tinanggi ni Beerus ang nangyayari sa hinaharap na ikinagalit ni Bulma. Agad ipinaliwanag ni Vegeta ang sitwasyon kay Beerus at Whis na tinapos ng dalawang kalaban ang mga Supreme Kai sa hinaharap ni Trunks at ninakaw ni Zamasu mula sa hindi na bagong timeline ang katawan ni Goku upang maging Goku Black. Nang masagot ang lahat ng misteryo, nagpasya si Beerus na bumalik sa tahanan kasama si Whis nang walang pakialam sa sitwasyon dahil binura na niya si Zamasu mula sa pangunahing timeline. Di nagtagal, pumunta si Beerus at Whis sa Universe 10 para ipaalam kay Gowasu ang sitwasyon at sinabi ni Whis ritong ramdam ni Beerus ang malaking responsibilidad dahil hindi nagbago ang hinaharap. Sinabi ni Beerus na madali niyang tatapusin si Zamasu kung pupunta siya sa hinaharap, ngunit bilang God of Destruction ay hindi niya maaring tawirin ang time stream. Pumayag si Gowasung may gawin tungkol sa bagay na yon dahil ang hinaharap ay kanyang responsibilidad. Matapos mabura ng tuluyan ang dalawang bersyon ni Zamasu, pinayuhan ni Beerus si Gowasung maging maingat sa pagpili ng estudyante sa susunod. Kinagabihan, ipinaalam ni Whis kay Future Trunks at mainapupunta siya sa kanilang timeline bago ang pagdating ni Goku Black para ipaasikaso kay Future Beerus si Future Zamasu. Binalaan siya ni Beerus sa manipulasyon ng oras pero sinabi ni Whis na siya'y ipokrito dahil ang pagwasak niya kay Zamasu ang lumikha ng bagong time ring kaya natahimik si Beerus. Di naglaon, nainis si Beerus sa pangungulit ni Gokung makita si Zeno para hilinging simulan na ang torneo. Nabahala siyang ang kauslakan ni Goku ay mauwi sa pagkairita ni Zeno at nagbanta si Beerus na wawasakin si Goku at inilagay ang kanyang kamay sa mukha nito at sinabing baka masyado siyang naging maluwag. Pero naisahan ni Goku si Beerus at ginamit ang buton upang makita si Zeno na ikinabahala ni Beerus. Bumalik si Goku mula kila Zeno at lumitaw ang Great Priest para sabihin ang tungkol sa torneo ng kapangyarihan at Zeno Expo dahil hindi pa nakikita ng future Zenong lumaban si Goku. Sinabi niyang humanap ng tatlong mandirigmat dalhin sa palasyo ni Zeno kung saan ang mga talunan na universe ay buburahin ng tuluyan na ikinatakot ng lahat. Nagalit si Beerus at sinigawan si Gokung nilagay sila sa panganib kaya inutos niya ritong kumuha ng tatlong mandirigmat dinala ni Goku si Gohan at Buu. Sinama niya rin si Master Pogi dahil dito lang nakikinig si Buu. Pumunta ang grupo sa palasyo kung saan nakita nila ang mga kinatawan ng Universe 9. Lahat sila'y dinala sa arena at andoon rin ang ibang mga Diyos ng ibang universe. Nang mag-umpisa na ang Zen Exhibition match, inobserbahan ni Beerus kung anong tingin ng ibang universe kay Goku dahil siya ang humiling ng torneyong naglagay sa kanilang lahat sa panganib. Matapos ang Zen Exhibition match, nagtalo si Beerus at Goku, na pinigilan naman ni Whis. Sa 40 oras na paghahanda sa torneo, kumain at natulog lang si Beerus at pinaubaya kay Goku ang pangangalap. Sa torneo ng kapangyarihan, natuwa si Beerus sa kanyang mga mandirigmang tinalo ang kalaban pero nainis siya sa pagpipigil ni Goku at natanggal pa si Krillin dahil binaba nito ang kanyang depensa. Pinanood ni Beerus ang laban ni Goku kay Jiren at nang akalaing tinapos na si Goku ng Spirit Bomb ng Universe 7, nadismaya si Beerus habang iniisip kung iyon na ang katapusan ni Goku at malungkot na sinabi ang pangalan nito. Gayunpaman, nang maramdaman nila ng iba pang taga-Universe 7 ang enerhiya ni Gokung nagiging Ultra Instinct, ngumisi si Beerus. Tinanong ni Whis kung may sasabihin siya at sumagot lang si Beerus na paparating na ito. Di nagtagal, muli siyang humangang nakamit uli ni Goku ang Ultra Instinct Saiyan, pero tila question ang kakayahan ni Gokung muling palabasin ito. Patuloy niyang sinuri ng tahimik ang laban sa pagitan ni Goku at Kefla. Nang dalawang mandirigma na lang ang naiwan sa Universe 6, napansin ni Whis na tahimik si Beerus at napaisip kung ito ba'y dahil baka mabura si Champa. Tinanggi ito ni Beerus at nagsimulang magalak sa pagkalipol ng Universe 6. Gayunpaman, nang matalo ang Universe 6, hindi nagdiwang si Beerus dito. Tahimik siyang tumayo roong nakapikit at bahagyang binuksan ang mata nang tawagin siya ni Champa. Lumingon si Beerus kay Champa, na pilyong tinukso si Beerus sa huling pagkakataon bago mawala. Pagkatapos, patuloy niyang inobserbahan ang mga laban. Nainis siya nang ang Universe 4 ay pinahirapan ang kanyang grupo at pinatalsik si Piccolo. Lalo pa siyang nairita nang ang natitirang mandirigma ng Universe 3 ay nagsanib para lumamang. Pero agad siyang nagalak ng makamit ni Vegeta, ang bagong antas ng kapangyarihan at nakita si Jiren pinapaatras ni Vegeta at Goku. Di nagtagal, nagulat at nabahala siya nang si Top ng Universe 11 ay nagtransform bilang God of Destruction. Binantayan niya ang laban sa pagitan ni Top, Android 17, at Frieza, at pinayo sa grupo ang panganib. Paglaon sa torneo, tumayo si Beerus at ibang mga destroyer para kilalanin ang pagkamit ni Goku sa mastered form ng Ultra Instinct kung saan tinanong niya kay Whis kung totoong nakamit ni Goku ang ganap na mastery sa estado.
Kinumpirma ito ni Whis na may ngiti kaya si Beerus ay napangisi. Sa pagtayo bilang pagkilala sa kapangyarihan ni Goku, ipinapahiwatig noong inaamin ni Beerus at ng iba pang mga God of Destruction na nalampasan na ni Goku ang kanilang kapangyarihan nang makamit niya ang kumpletong autonomous Ultra Instinct Transformation. Di naglaon, nagpaligsahan si Beerus at Oracle Fish sa pangingisda nang mapansin ni Whis ang pagbaba ng enerhiya sa bagong Namek. Ipinaalam ni Whis kay Beerus ang tungkol dito't nagtanong kung hahayaan lang niya yon, na kinumpirma ni Beerus dahil wala namang kakaibang pagkain roon. Nang dumating si Merus at nanood ng laban sa Earth kasama si Whis, nagtanong si Beerus kung may alam siyang bagong pagkain bago tawaging aksaya sa espasyo nang walang maisagot. Matapos marinig na mukhang matatalo si Goku kay Moro, patuloy na nagmasid si Beerus sa laban ng dalawa't sinumpa ang kauslakan nito't pagtangging tapusin na lang agad ang laban. Nang sumanib si Moro sa Earth, nagpasya si Beerus na tumulong dahil ang pagkawala ng masasarap na pagkain sa planeta ay malaking problema. Ngunit bago makakilos, naabisuhan si Whis na pinapatawag ito ng Grand Minister. Dahil mas mahalaga ang sitwasyon na yon, nagpasya si Beerus na umalis agad bago makapagbigay ng tulong. Sa palasyo ni Zeno, pinarusahan si Beerus at Whis sa kaguluhang kaugnay ng pagkawala ni Merus sa Earth. Ipinaalam ng Grand Minister na binuhay niya si Merus bilang isang mortal dahil sa kahandaan ni Shin isakripisyo ang sarili. Habang nagagalit si Beerus kay Shin sa paglalagay ng sarili sa panganib, pinataw ng Grand Minister ang parusa sa lahat ng sangkot sa abalang nangyari. Sunod na makikita si Beerus at Shin nakikipagkabayuhan kay Zeno upang bigyan ang ibang lingkod ng pahinga. Dahil pagod na't naiinis sa kasalukuyang sitwasyon, sinisi ni Beerus si Goku dahil ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Merus na baliin ang prinsipyo. Di naglaon, bumalik si Goku't Vegeta sa planet Beerus upang ituloy ang pagsasanay. Pinanood ni Beerus at Vegeta ang sesyon kung saan lumaban si Goku gamit ang Autonomous Ultra Instinct State. Nang tanungin ni Vegeta kung nasa Ultra Instinct rin si Whis, sinabi ni Beerus na ang mga anghel ay palaging ganoon ang estado. Tinanong ni Beerus kung plano ni Vegetang mamaster rin ang teknik na yon, at matapos tumanggi, sinabi ni Beerus na may isa pang ginagamit na teknik ang mga Diyos. Bagaman tumanggi si Beerus na sabihin kung ano iyon, sinabi niya kay Vegetang siya'y mag-ehersisyo at kung makakita siya ng kahit anong gusto niya, malaya siyang kunin iyon. Kinwestiyon ni Beerus si Vegeta sa mapanirang kasaysayan ng mga saiyan, at sinabing kung hindi ito bibitaw sa kasalanan ng kanyang lahi, hindi niya magagamit ang power of destruction. Ibinunyag ni Beerus kay Vegetang siya ang nagsabi kay Friezang wasakin ang planet Vegeta, na ikinagalit nito't inatake si Beerus gamit ang Super Saiyan Evolved state ng Super Saiyan God. Iniwasan ni Beerus ang atake ni Vegeta bago ito bigyan ng hakay na sumira sa kanyang armor. Sa muling pagkatalo ni Vegeta kay Beerus, sinabi ng God of Destruction na upang lumakas, kailangan niyang buuin ang sarili mula simula. Di naglaon, wala nang interes si Beerus sa balak ni Frieza sa mga Dragon Ball at tumangging sumama kila Goku, Vegeta, Bulma, at Whis upang harapin ito. Natuwa si Bulma na may gustong manatilit binigay si Bola kay Beerus upang bantayan. Bagaman nainis siya noong una, pinili ni Beerus na bantayan si Bola at inaliw ito gamit ang buntot. Dinala niya rin ito sa beach at hinayaang humiga sa dibdib niya at paglaruan ang damit habang nagpapahinga.